Napakaganda naman po ng balitang ito, medyo malayo pa ang Pasko pero isa-isa nang nagdadatingan ang malalaking regalo, ang mga magagandang regalo para sa mga kababayan natin. Nadakip na si Kibuloy, naaresto na si Alice Guo, at eto si Harry Roque na cite in contempt na naman sa pangalawang pagkakataon. Inaantay na rin ng mga kababayan natin ang posibleng pagkakaaresto kay Digong at Bato de la Rosa bago pa man din ang Kapaskuhan. Siguro, ito na talaga ang pinakamalaking regalo para sa sambayanan, Itong mga ganitong klaseng balita. Pero tignan natin ngayon itong si Harry Roque. I'm sure, nagngangalngal na naman ang mga taga-suporta ni Harry Roque. Katulad ni naman Harlika, Glenn Chong, kahit syempre si Jason Sa, nasa isang circle itong mga damuhong ito eh. I'm sure nagngangalngal na naman yan. So Harry Roque is cited in contempt, ordered, detained, and new. Ang galing, no? Ang sarap pakinggan. Napanood ko po kung paanong na-contempt niya ito si Harry Roque. Panuuri natin maya-maya. Former presidential spokesperson Harry Roque pinaaresto ng House Quad Committee matapos hindi sumipot sa pagdinig at magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Ito po ay may kaugnayan doon sa pinaiimbestigahan nga na sudden increase in wealth or unexplained increase in wealth netong si Harry Roque. Kakaiba rin. Masaya to. Ang saya, di ba? Katulad na nangyari sa Kongreso, kung paano naman pinahiya si Marcoleta ng mga kongresista doon sa botong 3 to 45. Tatlo lang ang bumoto in favor of terminating the budget hearing nga daw para kay Tambaloslos or Sara Duterte. Eto, nakita nyo rin po kung paano napakabilis na magdesisyon. Nakita ko sa mga kongresista na wala na silang takot. Alam niyo po, meron kasing isang kongresista na nagsabi na matagal na silang tinatakot ng kampo ni Digong at ni Sara Duterte. Paano kayang nawala yung takot na yon? Paano? Siguro kasi naisip din nila na wala na palubog na itong mga ito. At bakit kasi natin katatakutan ang mga katulad nila, di ba? Na kung tutuusin, sila talaga yung totoong problema ng ating bansa. Panuuri natin itong pag-contempt. Itong pangalawang contempt or side in contempt na si Harry Roque ay mukhang tatagal dahil ito ay hanggang sa makapagsumiti nga itong si Harry Roque ng mga kinakailangang dokumento. Mahirap yan kasi Diyos ko po, yung mga dokumento, kailangan mo na namang doktorin yan. Kailangan mo na namang manipulahin yung mga yan. O kaya, hanggang sa ma-dissolve itong Quad Committee na ito. Quadcom na ito. House Quad Committee na nagpapa-imbestiga sa mga illegal na pogo. At syempre, kasama na rin doon yung unexplained increase in wealth na itong si Harry Roque. Ang sarap panuurin, no? Panuurin nga natin ulit ito. Or pakinggan natin. Why we are in the right as far as our request for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this Quad Committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents subject of the subpoena to Susticom and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite Attorney Harry Roque in contempt, and this was duly seconded. Are there any objections? No objections. The motion is carried. Talaga palang refusal, yung rason. Talagang nag-refuse to submit all those documents. Ito pa. The period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. Nako, ay medyo tatagal. Kasi nung unang pagko-contempt ni Harry Roque, 24 hours lang ata or 20 hours lang ata. Ngayon naman, medyo tatagal. Kaya Mr. Harry Roque, nako, ito na ata talaga ang katapusan na itong si Harry Roque. Tapos na po. Tapos na po ang maliligayang araw nyo. Nagpakasasa na kayo sa sarap ng buhay at the expense of
our kababayans at the expense of posibleng pera ng taong bayan. Kaya ayan po, you deserve all this, Mr. Harry Roque. Good luck.